Hello, good morning. My name is Heidi Agas and I'll be your coach for today. Welcome to Digital Products 101. So today magdi-discuss tayo regarding digital products. Tuturo ko kung ano ba to, paano gamitin to, and paano tayo kikita sa digital products. So, ang goal natin sa video na to is para maturo ko sa inyo what is digital products, like ano-ano ba to, and ano yung mga benefits nito, anong naitutulong sa buhay natin, bakit ito magandang pagkakitaan, and of course, kung paano tayo magsisimula gumawa ng digital products at paano natin ibebenta online. Yeah, so what is digital products, right? Lagi kang makakakita sa feeds, sa Facebook, sa Instagram about digital products, bakit sila kumikita, and now we're gonna talk about what is digital products. A digital product is any item that is created and sold online without a physical form. So sa madaling sabi, ito yung mga products na binenta online na hindi na kailangan ng gamit or ng isang bagay. It's either idina-download lang or services or just transferred online. Like wala kang items na hahawakan, wala kang marireceive. Ganon. So one example of that is ebooks and guides. So pag namili ka through online ng mga ebook, ng mga guides on how to, lahat sila isasend na lang as PDF or naka-Word. So babasahin mo na lang, hindi ka na bibili ng mismong libro. Like for example, yung mga recipe booklet, sila pwede nang ibenta online, like through ebook guides. Hindi ka na bibili ng mismong book. So that's a digital product. And also templates and printables. Yung mga editable in Canva, planners, coloring book, budget planners, and all. So sila, pwede mo na rin silang bilhin through online na lang. Halos lahat ngayon kasi online na. Even pag o-order nga online na lang, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta sa mismong shop. So, gaya din ng mga ganun, like these templates and all, pwede mo na lang siyang bilhin at ibenta through online. And maraming bumibili niyan. So, example dyan is itong mga planners, mga guides na pwede mong i-edit from Canva and pwede mo nang ibenta. And of course, online courses. Marami nagbebenta ngayon ng mga online courses, guys. If you are familiar on how to create a course, then grab that opportunity to sell your products online sa mga marketplaces. Like for example, this video. Marami ring nagbebenta ng mga gantong simple video. Pero I'm giving this for free guys para sa mga low budget, wala pang budget, sa mga nagsisimula pa lang. So gusto ko lang matuto sila like on how to start creating this digital product. So this video is the sample of a digital product. And isa pa yung software and apps. Kung marunong kang magawa ng website, marunong kang magawa ng mobile apps, 'di ba hindi mo na kailangan bumili ng apps kasi yung apps is digital itself, right? So nasa cellphone lang siya. Yung mga ganun is a digital product, guys. Lahat ng mga ganung bagay, yung hindi mo nahahawakan. It's all digital products. Another example is the memberships and subscription. Yung mga subscription sa mga apps. For example, Netflix subscription, Spotify subscription, or Canva subscription. Pwede ka magbenta ng ganun as a digital product and isa yun sa example ng digital products, guys. Hindi mo siya hinawakan, pero nabebenta mo at pinagkakakitaan mo. Okay? So yun yung mga sample ng digital products na mai-explain ko sa inyo para mas madali mong maintindihan what is digital products. Now, tuturo ko sa inyo yung mga benefits nito. Dahil nga with digital products, everything is online na lang. Lahat is digital. Kaya maraming talaga naiengganyo na lumipat sa ganitong field of business. Passive income, guys. So, yung digital products is kumikita ka diyan kahit hindi ka nagtatrabaho, like actively. Hindi ka kailangan pumasok sa office, hindi mo kailangan mag-OT just to earn money. So, here in digital products, lahat is passive. Mag-post ka lang, may mag-subscribe, and boom, may pera ka. Kahit natutulog ka, kumikita ka. Unlike sa work, unlike sa office, pag di ka pumasok, nga, wala kang pera, B. Okay, so ito sa pinaka number one benefits of digital products. Second, low cost, high profit. Meaning dito sa digital product, wala kang
puhunan pero may kita ka. Yes, puwede ka talagang mag-start sa zero capital. Maraming mga digital products na puwede mo nang gawin na libre. So, wala kang babayaran and then ibenta mo. Lahat ng kikitain mo dun sa nabenta mong products is sa'yo. Wala ka ng babayaran sa inventory, wala kang babayarang materials, wala kang babayarang shipping fee kasi everything is just online. So unlike sa mga physical products na kailangan ibenta sa isang shop, 'pag naubos na yung product mo, gagastos ka na naman kasi gagawa ka na naman ng product mo, right? O kailangan mo na naman mamili ng ibebenta mo. So dito in digital products, walang gano'n. Okay, kung gagawa ka ng digital products mo, like for example, some um, coloring book or yung mabebenta sa akin is GCash templates, mga gano'n. Pag gumawa ka ng gano'n, once mo lang, and then 100% na ng benta is sa'yo. Okay, so this is the one of the benefits of digital products. Flexibility and scalability. Yes, pwede kang magbenta kahit nasaan ka man, okay. So, kahit gumawa ka lang ng, isang product, paulit-ulit mo na siyang ibebenta, So, hindi ka mapapagod ng paulit-ulit. Alright, and flexibility kasi walang fixed schedule, ikaw bahala, ikaw ang boss. Hindi mo kailangan pumasok ng exactly 8 AM para lang, mag-start ng work. Dito sa flexibility and scalability ng digital products, kahit nasaan ka man, kahit anong oras, hawak mo oras mo, Okay, so this is another benefits of digital products. And wala ka nang iintindihin kasi once na nakagawa ka na ng isang product, paulit-ulit mo na siyang ibebenta and hindi ka na ulit mag-iisip. Para na siyang bumalik ka dun sa second, para na siya yung sinabi ko kanina na hindi ka na mag-iisip ng inventory. Alright, so 'pag nakagawa ka na, that's it. Ibenta mo na ibenta, unlimited income, No inventory, no shipping hassle. So tulad nga ng sinabi ko, wala kang ishi-ship, wala kang items na hinahawakan. Everything is just online. Pwede mo na nga ring i-set up agad na para 'pag namili yung buyers mo, ida-download na lang nila. So wala ka nang iintindihin, wala ka nang ise-send, wala ka nang iisiping products. It's all digital. Another one is fast and easy to launch. Fast to launch, yes, napakadali niya lang siyang i-launch nung mga digital products kasi siguro kakain ng mga 2 to 3 hours mo or sabihin mo na yung one day just to start your first digital product, create your online shop, and create your page. Pero hindi mo na kailangan maghantay pa ng production kasi once na na-create mo na yun, pwede mo na agad siyang i-start and that's easy to start. So, maraming mga free tools gaya ng Canva, Google Docs, ChatGPT na makakatulong sa'yo sa paggawa ng digital product mo. And those things or those apps are free as well. Okay, so now those are the benefits of digital product. Napaka beneficial talaga ng digital product lalo sa mga gusto mag-work at home lang, yung gusto pa travel-travel lang, hawak mo yung oras mo. So, yeah, digital products is the best for you guys. Now, let me tell you on the next page, I'll tell you or I'll teach you how to start, paano ka makakapag-start, create ng digital product mo, and how to market it. First one, you must identify your niche. What is niche? Ito yung parang ano yung hilig mo, saan ka magaling. So, one of the example dyan is yung kung mahilig kang mag-design, pwede kang magbenta ng mga templates. Kung mahilig kang magturo, pwede kang gumawa ng online course. Mahilig kang mag-take ng pictures, pwede kang maging photo editor. So, yun yung mga niche, kung sa tingin mo saan kang mahilig. Okay? So, for this one, since we're going to create or magagawa tayo ng digital products natin, magbigay tayo ng isang example lang. So, for example, mahilig kang gumawa ng mga templates. Mahilig kang mag-design-design. So, gagawa tayo kunwari ng mga templates like planner, digital planner. So, yun yung magiging example natin dito. Next is you will create now your digital product. So, ang napili natin example kanina is yung mahilig ka mag-design, magaling ka mag-edit-edit. Ang gagamitin natin is Planner. So, first one is you have to go to Canva. Canva is a free app. So, pwede kang mag-design dyan, mag-edit ng libre. Open mo yung Canva mo, search for planners.
So maraming lalabas na template na pwede mong gamitin at i-edit. You can also chat GPT, and this is a free app also, or just go to the chatgpt.com. Free din yan. Pwede ka dyan, I mean, siya yung nagbibigay ng mga content creation mo. Google Docs and Photoshop. This Photoshop is for photo editing. So let's say nakagawa ka na sa Canva ng digital planner mo, di ba? So next natin is paano natin siya ibebenta. So next step, for example, nakagawa ka ng digital planner product mo, 'di ba? Yun nga yun, yung planner. So next step mo diyan is ibebenta na natin siya. You can use the Rocket PH as your selling platform. Doon muna tayo sa mga libre. So open your Rocket PH and doon mo ilalagay yung product mo. Ikaw maglalagay ng price and mag-aantay ka na lang ng benta. Kung hindi ka familiar sa Rocket PH, para siyang, let's say, Shopee. Pag nag-open ka ng Shopee, 'di ba maraming product na lumalabas, tapos mag-a-add to cart ka na lang and i-che-checkout mo. Para siyang gano'n. Pero itong Rocket PH, ang lahat ng product diyan is digital. It's either templates or courses or services or subscription. So, ganun si Rocket PH. You can also use System.io, Gumroad, or Etsy. Itong Etsy, ito yung isa din sa ginagamit ko to and very effective talaga yan. Magandang gamitin ng Etsy. Kaso, may bayad pag magkikreate ka ng shop sa Etsy. So, we can start sa Rocket PH muna kasi libre. Next, siyempre, kailangan nating i-market yung digital product mo. Hindi naman puwedeng tutunganga lang tayo. Pero puwede rin naman yun, tutunganga ka lang. Magantay ka lang hanggang sa may bumili sa'yo. Pero mas maganda kung ima-market mo siya, B. Siyempre, kasi hindi naman malalaman ng lahat ng tao na meron kang product dun, na may binebenta ka, 'di ba? So, dapat nagpo-post ka din. You can use your Facebook, libre yan, wala kang babayaran. Okay, you can use your IG, you can use TikTok, and ads. Siyempre sa ads may bayad, 'di ba? Pero mas maganda kasi siya kasi mas napaparami niya yung audience, nakakapanood ng video mo, nakakakita ng post mo and all, though may bayad. Pero pwede ka naman mag-start sa free lang. Hindi ako masyado nag-a-ads kasi nga magastos, kaya dun lang ako sa mga libre. TikTok yung pinaka the best kasi, bukod sa marami na nanonood, 'di ba? And also Facebook. Yun lang, libre yan guys. So you can use your social media accounts na to promote or to market your digital products. And marami pang ways para kumita sa digital product or paano mapabilis yung digital product earnings mo. Tuturok sa inyo yung isa sa mga yun. Number one is yung sell on marketplaces. Yun nga, yung pwede mong ibenta dun sa Gumroad, Etsy, Ko-fi, para dumami yung audience mo. And ito yung mga digital product selling platform or the Rocket PH. So, pwede mo silang ibenta doon. Second, pwede kang mag-create ng sarili mong website. Kung marunong kang gumawa through WordPress or Shopify, like gagawa ka ng mismo mong website, you can do that. Okay, and lahat din ng kita do'n is sa'yo. Third one is self-subscription. Offer a membership or a monthly subscription for a digital product or a digital content, courses, or mga planners. Ito yun, pwede mong ibenta 'tong mga 'to. And for me, Canva Pro, very, very best seller sa akin yun. Very na best pa na, eh. So, ito yung pinakamabenta sa akin, Canva Pro subscription. Pwede mo rin 'tong ibenta, guys. And of course, bundle your services. Marami ng digital seller ngayon, pero we need to to promote our products na kakaiba. Alam mo 'yun? Kasi, let me give you an example. Dalawa kayong digital seller, parehas kayo nagbebenta ng planners. Siyempre, si customer bibili kung alin yung mas beneficial para sa kanya, 'di ba? Mas efficient para sa kanya. So, kung bibili ka dito sa isang seller is planner lang, pero sa'yo planner with subscription, with Canva subscription, tingin mo as a customer, dun ako bibili sa dalawa na yung makukuha ko. So, try to do that. Bundle your services. Especially kung marami ka naman digital product, di ba? And once mo lang naman siyang gagawin. And why not? Why not bundle them? So, you can use that as a strategy to earn more from digital or from selling digital products. And of course,
The key is to market consistently and reach the right audience. So kung hindi ka naman lagi nagma-market, pa on and off ka sa posting, so medyo matumal din, So dapat everyday para nakikita din um, ng mga audience mo na consistent ka sa pagpo-post. So yun lang, those are some ways na maisi-share ko sa inyo in digital selling. What are digital selling, and I hope na may natutunan kayo. I'll share you one of or some of my proof of income. This is not to brag, but to inspire you guys na meron talagang kita sa digital product selling. Just be consistent and tiwala kasi walang instant money talaga. Lahat pinagsisikapan, and kung kaya ng iba, kaya mo din. And good news, meron akong free 100 digital product idea para sa'yo. Bibinebenta ko 'to ng mahal sa Etsy, pero bibigay ko sa'yo ng libre para makapag-start ka lang sa digital product mo. And since tinuro ko na sa'yo paano ka magsisimula, you can grab this 100 digital products idea para makapag-start ka na. Just follow my page and message mo ko, se ko sa'yo yung files. And thank you for today, guys. Thank you for joining this video class. I hope marami ka natutunan, and yeah, happy selling!